Iginit ng pulisya na sigurado sila at may ebidensya na ang tinugis at napatay na pulis Caloocan ang siyang nang-hold up sa isang tindahan sa Bulacan. At lumalabas din sa imbestigasyon na maraming utang ang napatay na pulis. Saksi si Mariz Umali. Hindi lang basta hold-upper kundi pulis umano ang tumira sa isang convenience store sa Marilao, Bulacan. At hindi basta pulis, kundi ang police captain na naging hepe ng Investigation Division ng Caloocan Police. Hindi kita sa CCTV ang mukha ng hold-upper. Pero ang napatay na pulis umano ang natunto ng mga kabaro sa tulong ng isang staff. Pinahinto umano siya ng mga rumesponding pulis pero nauna umanong nagpaputok kaya binaril at napatay sa engkwentro. Kanina idiniin ng pulis siya sa isang press conference na tiyak silang ang nang-hold up ay ang napatay na pulis Caloocan na nakatira sa San Jose del Monte, Bulacan. Nakausap na rin nila umano ang asawa ng napatay na suspect pero hindi naman sila nagdetalye ng usapan. Nakabase po kasi lahat ng statement namin sa ebidensya. Makikita niyo po doon yung 20,000 peso worth na hinold up niya of different denomination. Sa nakuha na ebidensya na to, makikita po yung mga hand notes ng mga cashier. Ito po ay nakuha doon po sa motorsiklo ng suspect. Bukod pa yan sa na-recover na pulang jacket na suot ng suspect sa mismong pagnanakaw, police ID at service firearm na ginamit ng makipagbarilan sa mga pulis. Isa rin daw sa mga ebidensya ang mismong motor na ginamit ng suspect. Let me put on record also that the motorcycle used by the suspect was a registered motorcycle under his name. Makikita natin na yung motorsiklo na ito side by his presence doon sa and side by side with his presence during the armed encounter, it goes to show that we are targeting one and the same person. We have the affidavit of the crew ng convenience store. And let me inform everybody na noon pong nagkaroon ng dragnet operation, yun pong crew ng convenience store was present inside the patrol car. So kasama po siya. Kaya po nung nag-overtake po yung motor ng suspect at saka yung suspect, yun po yung time na sinabi ng biktima, yung crew na ito po yun. Sabi ng NCRPO, walang derogatory records sa kanila ang suspect. Pero hindi kasama sa records nila ang mga kasong iniimbestigahan ng Bulacan Police na maaaring kinasangkutan niya. Mayroon pong mga similar activities involving the same person. Ito po ay sa part ng Marilao, part ng sa boundary ng San Jose del Monte, and part ng Mekawayan. Coffee shops, may mga gasoline stations, at yun nga po yung convenience store. Meron silang previous na business na nalugi nung time ng pandemic. So yun yung possible na reason kung bakit nagkaroon siya ng pagkagipit sa pera. O ano na siya, sagad na siya sa loan. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang kaanak ng nasawing pulis. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.